Tiningnan niya ang name tag nito sa kaangkupas at luma nitong sapatos at ngumiti ng may halong paghamak. Para kay Harrison Sterling, ang waitress na nakatayo sa harap niya ay hindi isang tao. Isa lamang itong props sa kanyang palabas ng kayamanan at pag-aangat ng sarili. Akala niya sa paggamit ng isang bihira at halos hindi kilalang aristokratikong dialekto ng Pranses, mapapahiya niya ito sa harap ng kanyang kasamang babae. Akala niya siya ang pinakamatalinong tao sa buong silid. Nagkamali siya. Hindi niya alam na ang babaeng may hawak ng kanyang menu ay hindi lamang isang simpleng waitress at ang ilang salitang malapit na nitong sambitin ay hindi lamang magpapatahimik sa buong mesa kundi sisira rin sa buong buhay niya. Ito ang kwento kung paano nakatagpo ang kayabangan ng isang karapat-dapat na katunggali. Sa loob ng Laroni, ang pinakaprestihiyosong French bistro sa Manhattan, ang hangin ay puno ng amoy ng truffle oil, mamahaling pabango at kayamanang minana sa maraming henerasyon. Ngunit para kay Sarah Bennett, amoy pagod lamang ito. Inayos ni Sarah ang sinturon ng kanyang itim na pantalon na isang sukat na mas malaki sa kanya at nakapin lamang sa pamamagitan ng isang safety pin na nakatago sa ilalim ng kanyang malinis na puting apron. Alas 8:15 ng gabi noon araw ng Biyernes. Nasa sukdulan na ang dagsa ng mga customer. Ang kalansing ng mamahaling kristal na baso at ang mababang ugong ng mga usapang nagkakahalaga, kada minuto ng higit pa sa kinikita ni Sarah sa loob ng isang linggo ay nagahalo sa buong lugar. Kailangan ng tubig ng mesa 4. Gusto ng mesa 7 na ibalik ang sea base nila dahil mukha raw itong malungkot. Bilisan mo Bennett, bilisan mo pasinghal na sabi ni Charles Henderson ang floor manager. Si Henderson ay isang lalaking naniniwalang ang pagpapawis ay tanda ng kawalan ng kakayahan. Sa sandaling iyon, nakatayo siya malapit sa host stand at pinupunasan ang isang katang-isip na mantsa sa isang menu na may leather cover. Paparating na po Charles, sagot ni Sarah habang nakayuko. Kinuha niya ang pitzel ng malamig na tubig habang binabalewala ang matinding kirot sa kaliwang arko ng kanyang paa. 9 na oras na siyang nakatayo. Ang kanyang simpleng non-slip na sapatos na binili sa isang discount store sa Queens ay halos masira na. 26 na taong gulang si Sarah Bennett. Para sa mga customer ng Laroni, isa lamang siyang aninong nakasuot ng itim at puti. Isa siyang kamay na nagbubuhos ng alak, isang boses na naglilista ng mga espesyal na putahe at isang taong sumasalo sa lahat ng reklamo. Hindi nila nakikita ang maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na maingat niyang tinatakpan gamit ang murang concealer mula sa botika. At lalong hindi nila alam na 3 taon na ang nakalipas, si Sarah ay isang doctoral candidate sa Comparative Linguistics sa Sorbonne sa Paris. Isa sa pinakamahuhusay na estudyante sa kanyang programa hanggang sa dumating ang tawag na nagpabago sa lahat, aksidente, stroke ng kanyang ama at mga bayaring medikal na nilamon ang kanilang ipon na parang isang higanting hukay. Umalis siya ng Paris sa loob lamang ng isang gabi. Ipinagpalit niya ang silid-aklatan para sa serving tray at ang lecture hall para sa maingay na dining room. Ginawa niya ang lahat ng kinakailangan upang masuportahan ang kanyang ama na nasa isang nursing home sa hilagang bahagi ng estado. Sarah, muling sigaw ni Henderson. May mga VIP na bisita sa pasukan. Mesa numero 1, pinakamagandang pwesto. Huwag kang magkakamali. Tumingin si Sarah sa mabibigat na pintuang yari sa oak. Si Kevin, ang kabadong teenager na host, ay bahagyang yumuko habang papasok ang isang magkapareha. Naunang pumasok ang lalaki at sapat na iyon upang sabihin kay Sarah ang lahat ng kailangan niyang malaman. Matangkad ito, nakasuot ng pasadyang dark blue na suit na medyo masikip sa bahagi ng balikat na para bang sinasadyang ipakita ang kanyang pangangatawan. May mukha siyang angkop sa pabalat ng magasin, ngunit may malamig at malupit na ekspresyon kapag gumagalaw. Matalas ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ang paligid upang makita kung sino ang nakatingin sa kanya. Siya si Harrison Sterling. Kilala ni Sarah ang pangalang iyon mula sa mga resibo ng credit card. Isa siyang hedge fund manager na kamakailan ay naging laman ng mga balita hindi dahil sa kanyang kita kundi dahil sa kanyang agresibong hostile takeovers. Isa siyang bagong mayaman na desperadong magmukhang kabilang sa lumang aristokrasya. Sa likod niya ay isang babaeng mukhang mas gusto pang mapunta saan man maliban dito. Napakaganda nito sa kanyang malalim na pulang damit, ngunit sarado ang kanyang tindig at nakayakap ang mga braso sa sarili na tila nagtatanggol sa sarili.
Siya si Jessica bagaman hindi pa alam ni Sarah ang kanyang pangalan. Mukhang kinakabahan si Jessica. Dito po, Mr. at Miss Sterling, mahina at magalang na sabi ni Kevin. Hindi man lang siya pinansin ni Harrison. Dumiretso siya sa mesa numero 1, ang pinakamagandang pwesto sa tabi ng floor-to-ceiling na bintanang tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Umupo siya ng maluwang ang pagkakabuka ng mga binti, tila sinasakop ang buong espasyo. Huminga ng malalim si Sarah. Inayos niya ang kanyang apron. Tapusin mo lang ang shift, sabi niya sa sarili. Martes na ang bayad sa renta. Kailangan din ni Papa ng physical therapy. Lumapit siya sa mesa. Nakasuot sa kanyang mukha ang pamilyar na maskara ng magiliw na profesionalismo na matagal na niyang ginagamit bilang kalasag. Magandang gabi po, sabi ni Sarah sa mahinahon at profesional na tinig. Maligayang pagdating sa Laroni. Ako si Sarah at ako ang mag-aasikaso sa inyo ngayong gabi. Hindi man lang tumingin si Harrison. Abala siya sa pagsuri sa kubyertos, iniikot ang tinidor sa ilalim ng ilaw upang tingnan kung may bahid. Sparkling water, sabi niya habang nakatingin pa rin sa tinidor. At dalhin mo ang wine list. Ang reserbang listahan hindi iyong ibinibigay ninyo sa mga turista. Opo sir, sagot ni Sarah. Tumingin siya sa babae. At para naman po sa inyo ma'am, nagbigay si Jessica ng maliit at halos humihinging paumanhing ngiti. Still water lang po, salamat. Sa wakas ay tumingin si Harrison. Huminto ang kanyang tingin kay Sarah. Hindi niya tiningnan ang mukha nito. Tiningnan niya ang murang sapatos nito, pagkatapos ay ang mga kamay nitong namumula dahil sa pagbubuhat ng maiinit na plato. Isang mapanghamak ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa isang iglap na itakda na niya ang katayuan nito sa hierarkiya ng kanyang mundo, wala itong halaga. Sandali, sabi ni Harrison nang tumalikod na si Sarah upang umalis. Oo sir, pakitiyak na talagang malinis ang baso sa pagkakataong ito, sabi niya ng sapat na malakas upang marinig ng katabing mesa. Noong huli akong kumain dito, malabo ang mga baso. Napakahirap talagang makahanap ng maayos na staff sa panahon ngayon. Hindi ba naramdaman ni Sarah ang init na gumapang paitaas sa kanyang leeg, ngunit pinilit niyang manatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Ako mismo ang magche-check ng mga baso, sir. Mabuti, siguraduhin mo. Kumaway siya na parang nagtataboy lamang ng langaw. Habang papalayo si Sarah, narinig niya ang tuyot at matinis na tawa nito. Yumuko si Harrison papunta kay Jessica. Kailangang maging mahigpit ka sa mga taong gaya nila Jez kung hindi sasamantalahin ka nila. Ganyan gumagana ang kapangyarihan, hindi mo maiintindihan. Nakabalik si Sarah sa service station habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit siyang kumapit sa counter. Bangungot ang lalaking iyon, bulong ni Tonya ang bartender habang nagpapakintab ng baso. Noong huli siyang pumunta rito, 5% lang ang tip niya at sinubukan pa niyang ipatanggal sa trabaho ang valet dahil umuulan. Kaya ko siya, sabi ni Sarah kahit lalo lamang sumisikip ang buhol ng kaba sa kanyang tiyan. Marami na siyang naranasang bastos na customer noon, ngunit may kakaiba kay Harrison Sterling. May mandaragit na kislap sa mga mata nito na nagsasabing naiinip siya. At kapag naiinip ang mga lalaking tulad ni Harrison Sterling, mahilig silang maglaro sa mga taong itinuturing nilang mas mababa kaysa sa kanila. Makalipas ang 20 minuto, ang tensyon sa mesa numero 1 ay naging halos hindi na masikmura. Lumapit si Sarah, dala ang mga appetizer. Balanse niyang pasan ang mabigat na tray sa isang balikat. Perpekto pa rin ang kanyang tindig sa kabila ng sakit sa likod. Maingat niyang inilapag ang foie gras torsion sa harap ni Harrison at ang lyonnaise salad sa harap ni Jessica. Enjoy your meal po, mahina niyang sabi habang naghahanda namang magsalin ng alak. Dala niya ang isang bote ng Chateau Margaux 2015, isang alak na mas mahal pa kaysa sa isang buwang gastos para sa pangangalaga ng kanyang ama. Itinaas ni Harrison ang kamay upang pigilan siya. Inikot niya ang alak sa kanyang baso at marahang sininghot ito ng may pagpapakita. May amoy ng cork, anunsyo niya. Natigilan si Sarah. Marunong siya sa alak. Siya mismo ang suminghot sa cork nang buksan niya ang bote sa service station. Wala itong depekto. Perpekto ang alak. Paumanhin po sir, mahinahon niyang sabi. Ako mismo ang nagbukas nito, ilang minuto lang ang nakalipas. Baka kailangan lamang nitong makahinga ng kaunti. Biglang hinampas ni Harrison ang mesa.
Kumalansing ang mga kubyertos. Sandaling natahimik ang buong restaurant. Napapitlag si Jessica. "Nakikipagtalo ka ba sa akin?" Tanong ni Harrison habang tumataas ang boses. Sinabi kong may amoy ng cork. "Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung gaano karaming alak ang binibili ko? Hindi ko kailangan ng isang waitress na may kung anumang accent mula sa Queens para turuan ako tungkol sa Bordeaux." Hindi siya simpleng nagrereklamo, nagtatanghal siya. Sinusubukan niyang ipakita ang kanyang kataasan sa harap ni Jessica habang ipinapahiya ang staff. "Tatawagin ko agad ang sommelier, sir," sabi ni Sarah. Mahigpit ang kanyang boses. Hindi nang ngumiti si Harrison. Isang manipis at malupit na ngiti. Abala siya sa mas mahahalagang mesa. "Kunin mo na lang ito at ibalik mo ang menu. Nawalan na ako ng gana sa foie gras. Mukha itong goma." Kinuha ni Sarah ang plato. Kinuha niya ang alak. At bumalik siya sa kusina habang nag-aapoy ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sa kusina, sinawsaw ni Chef Henry, isang malaking lalaking tunay na Pranses, ang kutsara sa ibinalik na sarsa. Gumaraw tanga ang taong iyon. Perpekto ang texture. Nagpapasikat lang siya, sabi ni Sarah habang nakasandal sa stainless steel na mesa. Gusto niya ng reaksyon. "Huwag mong ibigay sa kanya," babala ni Henry. Nakatingin si Henderson. "Kapag gumawa ng eksena si Sterling, ikaw ang tatanggalin para mailigtas ang reputasyon ng restaurant." "Alam nating lahat iyon." Tumango si Sarah. Hindi niya kayang mawala ang trabahong ito. Kailangan niya ang tip ngayong gabi. Bumalik siya sa mesa, dala ang menu. Nakaupo si Harrison na mukhang labis na nasisiyahan sa sarili. Samantalang si Jessica ay mukhang miserable. Nang tumalikod si Harrison upang tingnan ang kanyang relo, tahimik na bumigkas si Jessica kay Sarah, pasensya na para sa kanya. Bahagyang tumango si Sarah bilang pag-unawa. Ngayon, sabi ni Harrison habang binubuksan ang menu nang hindi naman talaga binabasa ito. Sa halip ay diretso siyang tumitig kay Sarah. "Gusto ko ng isang bagay na tunay na authentic ngayong gabi. Nakakabagot basahin ang mga English description na ito. Wala silang kaluluwa." Ngumisi siya. "Sabihin mo nga, marunong ka bang mag-Prances French restaurant ito, hindi ba?" "Alam ko po ang mga pangalan ng mga putahe sa menu, sir," sagot ni Sarah. Ang mga pangalan ng putahe, pangungutya niyang ulit. "Bonjour baguette, oui oui. Iyon na siguro ang limitasyon ng isang taong tulad mo." Kinagat ni Sarah ang loob ng kanyang pisngi. "Matutulungan ko po kayo sa anumang tanong, sir." "Duda ako riyan." Tumawa si Harrison. Tumingin siya kay Jessica. "Nakikita mo, babe, malalaman mo ang kalidad ng isang restaurant sa edukasyon ng staff nito." Pagkatapos ay bumaling siyang muli kay Sarah. Kumikislap ang kanyang mga mata sa kasamaan. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa ibang wika. Ngunit hindi lamang siya nagsalita ng ordinaryong Pranses. Gumamit siya ng mabilis, sobrang formal at makalumang bersyon ng wikang Pranses na may halong mga salitang malamang ay natutunan niya sa isang semester sa ibang bansa o mula sa isang mapagpanggap na tutor. Sinadya niyang gawing mahirap ito. Ngumiti si Harrison ng may paghamak. Mabigat at sobra ang kanyang accent, lalo na sa mga tunog na mula sa lalamunan. Sa diwa ng kanyang sinabi, "Makinig ka, Hija. Sabihin mo sa chef na gusto ko ng pato pero kung ang balat nito ay malutong na parang salamin. At magdala ka rin ng ibang alak, isang bagay na hindi lasang suka." Naiintindihan mo ba o masyado bang mabilis para sa maliit mong utak? Sumandal siya sa upuan at ikinrus ang mga braso. Nananatili ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Inaasahan niya ang isang blangkong tingin. Inaasahan niyang mauutal si Sarah at magsasabing, "Paumanhin, hindi ko po naiintindihan," upang makapagtaas siya ng mata at humingi ng manager na nagsasalita ng wika ng sibilisasyon. Nakatingin lamang si Jessica sa kanyang kandungan, nahihiya para kay Sarah. "Harrison, tama na. Umorder ka na lang sa English." Hindi, natatawang sabi ni Harrison habang hindi inaalis ang tingin kay Sarah. Pamantayan ito. Kung nagtatrabaho siya rito, dapat alam niya. Tingnan mo siya, lubos siyang naliligaw. Nakakaawa talaga. Marahil iniisip niya kung humingi ba ako ng ketchup. Nanatiling nakatayo si Sarah nang hindi gumagalaw. Unti-unting nawala sa kanyang pandinig ang mga tunog ng restaurant. Nakatingin siya kay Harrison Sterling, isang lalaking naniniwalang nabibili ng pera ang talino at nabibili ng mamahaling suit ang tunay na dangal. Naalala niya ang mga lecture hall ng Sorbonne.
Naalala niya ang kanyang disertasyon tungkol sa ebolusyon ng mga aristokratikong dialekto ng Pransya noong ika-15 siglo. Naalala niya ang mahahabang gabi ng pakikipagtalo tungkol sa pilosopiya sa mga cafe ng Latin Quarter kasama ang mga propesor na mas marami nang nakalimutan tungkol sa wika kaysa sa anumang malalaman ni Harrison sa buong buhay nito. Tiningnan niya ang mayabang nitong mukha. Ang pagod sa kanyang mga paa ay tila naglaho at napalitan ng malamig at matalim na kalinawan. Gusto nito ng palabas. Bibigyan niya ito ng palabas. Hindi siya kumuha ng notepad. Hindi siya tumawag kay Henderson. Tahimik lamang niyang pinag-krus ang mga kamay sa harap ng kanyang apron, bahagyang ikiniling ang ulo at sinalubong ang tingin nito. Tumagal ng 3 segundo ang katahimikan sa mesa. Bahagyang nawala ang nangiti ni Harrison. Inaasahan niya ang pagkalito. Hindi niya inaasahan ang malamig na katahimikang bumalot sa mukha ng waitress. At pagkatapos ay binuksan ni Sarah ang kanyang bibig. Hindi siya kumurap. Hindi siya nautal. Tumayo siyang tuwid, inilipat ang bigat ng kanyang katawan upang magmukhang mas matangkad kaysa sa nakaupong bilyonaryo. At nang magsalita siya, tuluyang nagbago ang tono ng kanyang boses. Naglaho ang payak at sunod-sunurang tono ng isang karaniwang Amerikanang waitress. Sa halip ay lumitaw ang mayaman, malinaw at makapangyarihang tinig ng isang babaeng gumugol ng 5 taon sa pagtatanggol ng mga akademikong tesis sa mga banal na bulwagan ng Sorbonne. Sumagot siya sa wikang Pranses, ngunit hindi ito basta Pranses lamang. Isa itong elegante, dumadaloy at mataas na uri ng dialektong Parisian na binigkas ng may katumpakang nagmukhang parang batang walang alam na basta tumutugtog ng piano ang pagtatangka ni Harrison. Monsieur, panimula niya. Ang kanyang tinig ay maayos na lumutang sa ibabaw ng mahinang ugong ng restaurant. Sa pangkalahatang salin, Ginoo, kung nais ninyong gamitin ang imperfect subjunctive upang mapabilib ako, marahil ay dapat muna ninyong pag-aralan muli ang wastong pagbanghay nito. Natanggap na ang inyong order na pato, bagamat ang paghahambing sa balat nito sa salamin ay isang medyo malamya at hindi eleganting metapora na karaniwang matatagpuan sa mahihinang tula ng ika-19 na siglo. Natigilan si Harrison. Ang tinidor na hawak niya ay nanatiling nakabitin sa ere, kalahati ng daan patungo sa kanyang bibig. Bahagyang nakabuka ang kanyang mga labi. Marahil ay kalahati lamang ng sinabi ni Sarah ang kanyang naintindihan, ngunit ang tono, ang hindi matatawarang bigat ng intelektuwal na kataasan ay isang wikang nauunawaan ng lahat. Hindi pa tapos si Sarah. Inilipat niya ang tingin sa baso ng alak na tinanggihan nito. Ang kanyang ekspresyon ay naging isang magalang ngunit akademikong anyo ng awa. Nagpatuloy siya mas mabagal ngayon na para bang nakikipag-usap sa isang batang nahihirapang umunawa. Sa malayang salin tungkol naman sa alak, hindi ito lasang suka. Isa itong Chateau Margaux 2015. Ang kaasiman na inyong nalalasahan ay katangian ng mga batang tanin na nangangailangan ng mas sanay at edukadong panlasa upang maunawaan. Kung masyado itong komplikado para sa inyo, ikagagalak kong dalhan kayo ng matamis na merlot, isang bagay na mas simple at mas angkop sa inyong panlasa. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Mabigat iyon, halos pisikal ang bigat. Sa katabing mesa, ibinaba ng isang matandang Ginoo ang kanyang pahayagan. Isang busboy ang natigilan habang may hawak na pitsel ng tubig. Maging si Henderson, ang manager na 20 talampakan ang layo at abala sa pagpapakintab ng mga menu, ay huminto nang maramdaman ang pagbabago sa enerhiya ng buong dining room. Namula ng husto ang mukha ni Harrison Sterling. Para siyang nasampal, pilit na inuunawa ng kanyang isip ang nangyari. Nabigtad ang buong senaryo. Siya dapat ang makapangyarihan. Siya ang amo. Si Sarah ang tagapaglingkod. Ngunit sa loob lamang ng 30 segundo, gamit ang mismong sandatang ginamit niya upang hamakin ito ang wika, hinubaran siya nito ng lahat ng pagpapanggap. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, sumigaw o ipatanggal ito sa trabaho. Ngunit wala siyang mahanap na sapat na salitang Pranses, at ang pagbabalik sa Ingles ngayon ay para na ring pag-amin ng pagkatalo. Siya ang nagsimula ng larong ito. Hindi niya maaaring basta baligtarin ang mesa dahil lamang siya ang natatalo. Pagkatapos ay may tunog na bumasag sa tensyon. Isang maikli ngunit malinaw na tawa. Galing iyon kay Jessica.
Agad nitong tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kamay. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla sa sarili niyang reaksyon, ngunit huli na ang lahat. Nagawa na ang pinsala. Tumingin siya kay Harrison pagkatapos kay Sarah at sa unang pagkakataon ng gabing iyon ay may buhay sa kanyang mga mata. Hindi na niya nakikita si Sarah bilang isang waitress. Nakikita niya ito bilang isang pangunahing tauhang babae. Ako, nauutal na, sabi ni Harrison. Ngumiti si Sarah ng isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakakatakot iyon sa sobrang pagiging magalang. Madali siyang bumalik sa Ingles. "Ipa-order ko po ang pato para sa inyo, sir, at dadalhan ko rin kayo ng merlot. Sa tingin ko ay mas madali ninyo iyong malulunok." Bahagya siyang tumango kay Jessica. "Mademoiselle," pagkatapos ay tumalikod siya ng kasing tikas ng isang sundalong nagsasagawa ng eksaktong pagliko. Hindi siya nagmadali. Naglakad siya ng taas noo, hawak ang tray sa ilalim ng kanyang braso habang iniiwan si Harrison Sterling na lunurin ang sarili sa kanyang kahihiyan, habang ang alaala ng kanyang perpektong pranses ay tila usok na nananatili sa hangin. Pagdating niya sa kaligtasan ng service corridor, biglang nawala ang adrenaline na nagpapatatag sa kanya. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Kumapit siya sa gilid ng granite counter sa service station. Maikli at putol-putol ang kanyang paghinga. Sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay kaya nagkikiskisan at tumutunog ang mga walang lamang baso sa kanyang tray. Ano ang ginawa ko? Parang kidlat na pumasok ang tanong sa kanyang isip. Kakainsulto ko lang sa isang VIP na bisita. Kakahiyain ko lang ang isang lalaking kayang bilhin ang buong gusaling ito. Tatanggalin ako sa trabaho. Mawawala ang apartment ko. Mawawala ang gamot ni Papa. Bumalik ang realidad ng kanyang pinansyal na kahinaan, mas malamig at mas mabagsik kaysa dati. Hindi nagbabayad ng renta ang pagmamataas. Hindi nakababayad ang physical therapy, ang perpektong grammar. "Bennett," isang mababang ungol ang tumawag sa kanya. Si Charles Henderson iyon. Pumikit si Sarah ng isang segundo bago lumingon. Naroon si Henderson. Namumutla ang mukha nito. Pabalik-balik ang tingin nito sa mesa numero 1 kung saan agresibong nagtatype si Harrison sa kanyang telepono. Ano-bulong na galit ni Henderson habang yumuyuko upang walang ibang staff na makarinig ang sinabi mo sa kanya. Umorder siya sa Frances Charles, sagot ni Sarah habang bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. "Sumagot lang ako sa Frances. Hindi ako marunong mag-Frances, Bennett, pero alam ko ang tono ng isang insulto kapag narinig ko. Ang taong iyon ay nagkakahalaga ng $400 milyong. 3 beses sa isang linggo siyang nagdadala ng mga kliyente rito." Pinadaan ni Henderson ang kamay sa kanyang numinipis na buhok. "Ininsulto mo ba siya?" Hindi sagot ni Sarah. "Itinuwid ko lang ang kanyang grammar at sinabi kong masyadong komplikado ang alak para sa kanya." Ilang segundo siyang tinitigan ni Henderson. May bahagyang bakas ng paghanga na dumaan sa kanyang mukha. Kinamumuhian din niya si Harrison, ngunit mabilis itong natabunan ng takot. "May hilig ka yata sa kamatayan," bulong niya. "Manatili ka sa likod. Huwag kang lalapit muli sa mesang iyon. Si Kevin ang ipadala mo. Kapag hinanap ako ni Sterling, tapos ka na." "Naiintindihan mo ba, hindi kita maililigtas kung magpasya siyang magdeklara ng digmaan." "Naiintindihan ko," mahinang sagot ni Sarah. "Pumunta ka sa prep kitchen, magpakintab ka ng kubyertos, huwag kang magpapakita." Tumango si Sarah at dumaan sa umiindayog na pinto patungo sa magulong pangunahing kusina. Sinalubong siya ng init na parang pisikal na suntok. Sumisitsit ang mga kawali, nagsisigawan ang mga chef ng mga order. Makapal ang usok ng singaw sa hangin. Magulo iyon, ngunit isang tapat at tunay na uri ng kaguluhan. Nakahanap siya ng sulok malapit sa dishwasher station, kumuha ng basket ng mga tinidor at isang polishing cloth. Habang pinupunasan niya ang mga bakas ng tubig sa metal, bumalik ang kanyang isip sa nakaraan 3 taon ang nakalipas sa buhay na tila pag-aari ng ibang tao. Upang maunawaan kung bakit si Sarah Bennett, isang henyo sa larangan ng linguistika, ay nagpapakintab ng mga tinidor sa basement ng Manhattan, kailangang maunawaan ang kanyang pagbagsak. 3 taon ang nakalipas, nakaupo si Sarah sa isang kafe sa ika-6 na distrito ng Paris. Puno ng mga libro ang kanyang mesa, mga akda nina Chomsky, Derrida at Foucault. 23 taong gulang siya noon. Nag-aaral siya sa ilalim ng buong scholarship. Paborito siya ng departamento ng linguistika. May kinabukasang kumikislap na parang ginto.
Pinag-uusapan na ang posibilidad ng isang tenure track na posisyon sa Geneva o isang research grant sa Tokyo. Malaya siyang nakapagsasalita sa 4 na wika at nakakabasa ng 3 patay ng wika. Masaya siya. Ligtas siya. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Si Mrs. Gable iyon ang kanilang kapitbahay sa bayan. Sarahija, sabi nito ang papa mo, kailangan mong umuwi, masama ang nangyari. Ang kanyang ama si Thomas Bennett ay isang karpintero. Isang malakas at tahimik na lalaki na nagpalaki sa kanya nang mag-isa matapos mamatay ang kanyang ina noong 6 na taong gulang pa lamang siya. 2 trabaho ang pinapasukan nito, nagkikiskis ng sahig at gumagawa ng mga kabinet upang mabayaran ang kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo. Hindi kailanman naunawaan ng kanyang ama ang pagkahilig niya sa mga wika. Isa itong lalaking kakaunti lamang magsalita, ngunit tuwing tinitingnan siya nito ay punong-puno ng nag-aapoy na pagmamalaki ang mga mata nito nang makapasok siya sa Sorbonne. Ang anak kong babae madalas nitong sabihin sa mga kainuman sa lokal na bar, magiging doktor balang araw. Hindi iyong doktor na nagbibigay ng ineksyon kundi iyong doktor na maraming alam. Malubha ang naging stroke. Nangyari ito sa isang construction site, nahulog siya mula sa hagdan. Nang dumating si Sarah sa ospital sa Agawam, dala pa rin ang maleta niyang may tag ng Paris Diretsahan ang sinabi ng doktor. Nakaligtas si Thomas ngunit napakalaki ng pinsala. Naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Nagkaroon siya ng aphasia, isang malupit na kabalintunaan. Ang lalaking nagsumikap upang matutuhan ng kanyang anak ang kapangyarihan ng wika ay nawalan ng kakayahang magsalita. At pagkatapos ay dumating ang mga bayarin. Hinayaang mapaso ni Thomas ang kanyang insurance upang makatulong sa pagbabayad ng biyahe ni Sarah patungong France noong nakaraang taon. Idineklara ng kumpanyang kinokontrata niya na hindi nila pananagutan ang pagkahulog niya sa hagdan. Wala ring pakialam ang sistema ng kalusugan sa Amerika sa doctorate ni Sarah. Wala itong pakialam sa kanyang potensyal. Ang mahalaga lamang dito ay ang $40,000 para sa unang operasyon, $3,000 kada buwan para sa rehabilitation center at ang halaga ng mga gamot. Gumawa ng desisyon si Sarah sa loob lamang ng isang sandali. Wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya kayang iwan ang kanyang ama sa isang pampublikong pasilidad kung saan pagod na ang mga nurse at kulang ang pangangalaga. Ama niya iyon. Kinuha niya ang kanyang mga dokumento mula sa Sorbonne. Ipinagbili niya ang kanyang mga libro. Inilipat niya ang kanyang ama sa isang espesyal na pasilidad sa hilagang bahagi ng New York State kung saan maganda ang pangangalaga ngunit napakamahal ng bayad. Lumipat siya sa lungsod upang maghanap ng trabaho. Hindi nagbibigay ng mabilis na pera ang akademya. Ang pagiging waitress sa mga mamahaling restaurant ay nagbibigay. Kung magsisikap ka magdo-double shift at magtitiis sa kayabangan ng mayayaman, maaari kang kumita ng $6,000 bawat buwan. Bawat sentimo ay napupunta sa pondo para sa kanyang ama. Naninirahan siya sa isang napakaliit na apartment sa Queens kasama ang 2 pang kasama sa bahay. Kumakain siya ng instant noodles. Naglalakad siya upang makatipid sa pamasahe sa subway. Tumigil siya sa pagbabasa dahil masyadong masakit maalala ang lahat ng kanyang nawala. At ngayong gabi tumingin si Harrison Sterling sa kanya at wala siyang nakita. Nakita lamang niya ang isang ordinaryong babae na walang halaga. Madiin na pinunasan ni Sarah ang isang tinidor hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang galit ay naging isang malamig na bato sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito tungkol sa pang-iinsulto. Tungkol ito sa kawalang katarungan. Malamang ay hindi kailanman nagtrabaho ng pisikal si Harrison Sterling sa buong buhay niya. Naglilipat lamang siya ng pera sa mga screen. Sinisira niya ang mga kumpanya para sa sariling kapakinabangan at meron pa siyang lakas ng loob na husgahan siya. Sarah. Naputol ang kanyang pag-iisip sa isang mahinang tinig. Si Kevin iyon ang batang busboy. Mukhang takot na takot ito. Ano iyon, Kevin, tanong ni Sarah nang hindi tumitingin. Mesa numero 1, mahinang sabi ni Kevin. Iyong lalaki si Mr. Sterling. Hinihingi niya ang manager at hinihingi ka rin niya. Bakit sinasabi niyang ninakaw mo raw ang credit card niya? Nabitiwan ni Sarah ang tinidor. Malakas itong tumama sa stainless steel na mesa. Ano, sumisigaw siya, sabi ni Kevin habang dilat na dilat ang mga mata.
Sinasabi niyang iniwan niya ang kanyang black card sa mesa nang pumunta siya sa banyo at ngayon ay nawawala na ito. Ikaw lang daw ang lumapit sa mesa. Tatawag daw siya ng pulis. Naramdaman ni Sarah na tila nawala ang dugo sa kanyang mukha. Isa iyong kasinungalingan. Isang malisyoso maliit at planadong kasinungalingan. Alam ni Harrison na hindi siya maaaring maipapatanggal sa trabaho dahil lamang sa itinuwid nito ang kanyang pranses. Magmumukha siyang mahina. Ngunit ang akusasyon ng pagnanakaw ibang usapan iyon. Ang pagnanakaw ay maaaring sumira sa kanyang reputasyon, maaaring magdulot ng kaso, maaaring magpawala ng trabaho. At kung mawalan siya ng trabaho, mapapaalis ang kanyang ama sa nursing home sa loob ng 30 araw. Hindi na siya basta sinusubukang ipahiya ni Harrison. Sinusubukan na siyang wasakin. Nasaan si Henderson, tanong ni Sarah habang inaalis ang kanyang apron. Nandoon, sinusubukan siyang pakalmahin pero patuloy siyang sumisigaw. Nagkakaroon na ng eksena. Kinukunan na siya ng mga tao gamit ang kanilang mga telepono. Pumikit si Sarah. Huminga siya ng malalim. Naisip niya ang mukha ng kanyang ama at ang paraan ng pagtitig nito sa kanya kapag hindi nito mahanap ang mga salitang nais sabihin. Tinuruan siya nitong maging matatag. Tinuruan siya nitong ang katotohanan lamang ang tunay na mahalaga. Hindi siya maaaring magtago sa kusina. Kung magtatago siya, magmumukha siyang may kasalanan. Sige, sabi niya. Nakapagtataka kung gaano katatag ang kanyang tinig. Inayos niya ang kanyang buhok. Inayos niya ang kanyang blusa. Itinali niyang muli ang kanyang apron mas mahigpit kaysa dati. Para iyong baluting isusuot ng isang mandirigma bago sumabak sa laban. Lalabas ako. Itinulak niya ang swinging door, iniwan ang init at ingay ng kusina at bumalik sa malamig ngunit mapanganib na hangin ng dining room. Mas masahol pa ang eksena kaysa sa kanyang inaasahan. Nakatayo si Harrison Sterling sa gitna ng restaurant. Baluktot ang kanyang mukha sa isang pagpapanggap ng matuwid na galit. Itinuturo niya si Henderson na para bang malapit ng himatayin. Nakaupo naman si Jessica sa mesa, nakahawak sa ulo at halatang nahihiya. Gusto kong arestuhin siya, sigaw ni Harrison. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kisame. Iniwan ko ang card ko sa mesa sa loob lamang ng 2 minuto at nagpasya ang katulong na bigyan ang sarili niya ng bonus. Pugad ng mga magnanakaw ang lugar na ito. Sisiguraduhin kong magsasara ang restaurant na ito. Napansin niya si Sarah na palabas mula sa kusina. Isang mandaragit ng ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Itinuro niya ang maayos niyang daliri diretso sa dibdib nito. Ayan siya, sigaw ni Harrison. Ang magnanakaw, halughugin ninyo siya. Sigurado akong nasa bulsa niya pa ang card ko ngayon. Lahat ng mata sa restaurant ay bumaling kay Sarah. Mga mayayamang customer, turista, empleyado. Nakatutok ang mga telepono, nagre-record ng eksena. Naglakad si Sarah pasulong. Hindi siya tumingin sa mga telepono. Hindi siya tumingin kay Henderson. Diretso lamang siyang tumingin kay Harrison. Huminto siya 1 metro at kalahati mula rito. Hindi ko kinuha ang inyong card, Mr. Sterling, kalmado niyang sabi. At alam ninyo iyon, talaga tumawa si Harrison ng isang matinis at pangit na tawa. Isa kang waitress, desperado ka. Nakita ko ang sapatos mo. Nakita ko kung paano mo tiningnan ang relo ko. Pare-pareho kayong lahat. Iniisip ninyo na may utang sa inyo ang mundo dahil nabigo kayo sa buhay. Lumapit pa siya, sinasakop ang kanyang personal na espasyo. Ilabas mo ang laman ng bulsa mo. Ngayon na, o tatawag ako sa New York Police Department at sila mismo ang maghahalughog sa iyo sa likod ng patrol car. Ikaw ang bahala, sweetheart. Naghari ang katahimikan sa buong silid. Ito na ang sandali ng katotohanan. Kapag inilabas niya ang laman ng kanyang bulsa, magpapasakop siya sa kapangyarihan nito. Kapag tumanggi siya, darating ang pulisya. Ngunit nagkamali si Harrison. Sa kanyang kayabangan, nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Ipinagpalagay niyang dahil waitress si Sarah, nag-iisa ito. Ipinagpalagay niyang wala itong kakampi. Ipinagpalagay niyang sa silid na ito ng kayamanan at kapangyarihan, ang boses lamang niya ang mahalaga. Nagkamali siya. Mula sa mesa sa sulok, mesa numero 4, isang upuan ang malakas na kumaluskos sa sahig. Tumayo ang matandang ginoong nagbabasa ng pahayagan. Isa siyang lalaking nasa halos 70 taong gulang, nakasuot ng tweed jacket na mukhang luma ngunit mamahalin. Mahigit 1 oras na siyang humihigop ng isang baso ng konyak habang tahimik na nagmamasid at nakikinig.
Lumakad siya patungo sa gitna ng alitan. Hindi siya naglakad ng may agresibong kumpiyansa tulad ni Harrison. Naglakad siya ng mabagal ngunit may nakakatakot na awtoridad ng isang taong tila pag-aari ang lupang kanyang tinatapakan. Sapat na Mr. Sterling, sabi ng matandang lalaki. Mababa bahagyang paos at may malinaw na European accent ang kanyang tinig. Biglang lumingon si Harrison. At sino ka naman, matalim niyang sagot, makialam ka sa sarili mong buhay, matanda. Usapan namin ito ng magnanakaw. Huminto ang matandang lalaki. Tumingin siya kay Harrison na parabang nakatingin sa isang bagay na lubhang nakababagot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sarah. Bahagya niyang iniyuko ang ulo bilang tanda ng paggalang. Sa palagay ko, sabi ng matandang lalaki habang muling humaharap kay Harrison, na kayo ang nagkakamali. Sa tingin ko, kung susuriin ninyo ang panloob na bulsa ng inyong Amerikana, ang kaliwang bulsa na paulit-ulit ninyong tinatapik ng may kaba bago ninyo simulan ang palabas na ito, makikita ninyo roon ang inyong American Express card. Natigilan si Harrison. Bahagyang kumibot ang kanyang kamay. Kitang-kita ang pagpigil niya sa sariling suriin ang bulsa. Baliw ka, may pangungutyang, sabi ni Harrison. Hindi ko inilagay doon ang card ko. Tingnan ninyo, utos ng matandang lalaki. Hindi iyon pakiusap. Isa iyong utos, nag-atubili si Harrison. Ramdam niyang nagbabago ang ihip ng hangin sa silid. Ang mga kamera ngayon ay nakatutok na sa kanya. Nakasimangot siyang ipinasok ang kamay sa kaliwang panloob na bulsa tanging upang patunayang mali ang matanda. Ngunit agad na nanlumo ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay naroon ang itim na titanium card. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkabigla ang kumalat sa buong restaurant. Tuyong sabi ng matandang lalaki. Isang himala, mukhang pansamantalang huminto ang mga batas ng pisika upang ilipat ang inyong card mula sa mesa papunta sa inyong bulsa. O baka naman isa kayong sinungaling na gustong sirain ang buhay ng isang masipag na babae para lamang sa sariling libangan. Namula ng husto ang mukha ni Harrison. Ako. Nauutal niyang sabi. Hindi iyon pagkakamali, malamig na sabi ni Sarah. Isa iyong taktika. Napatingin si Harrison sa paligid. Ang karamihan ay unti-unti nang kumakampi laban sa kanya. Ang mga customer na kanina ay tumitingin kay Sarah ng may pagdududa ay ngayon naman ay tumitingin kay Harrison ng may pagkasuklam. Napakasama ng serbisyo rito, sigaw ni Harrison habang desperadong sinusubukang mabawi ang kontrol. Aalis na ako. Jessica, tara na. Tumalikod siya upang hawakan ang braso ni Jessica. Tumayo si Jessica. Kinuha niya ang kanyang clutch bag. Tumingin siya kay Harrison pagkatapos ay kay Sarah. Hindi, sabi ni Jessica. Natigilan si Harrison. Ano? Sabi ko hindi. Nanginginig ang kanyang boses ngunit lalong tumitibay sa bawat salita. Hindi ako sasama sa iyo. Isa kang halimaw, Harrison. Isang maliit, insecure at kaawa-awang halimaw. Pagkatapos ay humarap siya kay Sarah. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nangyari. Jessica, sumakay ka sa kotse, ungol ni Harrison. Tuluyan nang nabasag ang kanyang maskara. Mukha na siyang mapanganib. Hindi siya sasama sa inyo, sabi ng matandang Ginoo habang humaharang sa pagitan nila. Gusto mo bang makipagsuntukan sa akin, matanda? Lumapit si Harrison habang nakakuyom ang mga kamao. Ngumiti ang matanda. Isa iyong ngiting parang sa isang lobo. Hindi ako nakikipagsuntukan, kalmado niyang sabi. Naninira ako, bahagyang yumuko siya. Sabihin mo nga, Mr. Sterling, nagtatrabaho ka sa Sterling Capital, hindi ba? Oo. Ako ang CEO. Ano naman ngayon? Ako si Lucien Valmont, tahimik na sagot ng matanda. Hindi lamang nawala ang kulay sa mukha ni Harrison. Para itong tuluyang nabura, para siyang nakakita ng multo. Valmont, bulong niya. Valmont International. Eksakto, sagot ni Lucien. Kami ang pangunahing shareholder ng bangkong nagbibigay ng leverage financing sa iyong hedge fund. Sa katunayan, kung tama ang bilang ko, hawak namin ang halos 60% ng iyong utang. Nagsimulang manginig si Harrison. Ang Valmont International ay isang maalamat na European conglomerate. Sila ang mga higanteng lumalamon sa mga pating na gaya niya bilang almusal. Mr. Valmont, pautal-utal na sabi ni Harrison. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang tindig. Hindi ko alam. Isang karangalan. Ako, tumahimik, kaputol ni Lucien.
Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Tatawagan ko ang aking board sa Zurich. Sa tingin ko ay panahon na upang singilin ng buo ang lahat ng utang mo ngayong gabi. Hindi napasinghap si Harrison. Pakiusap, masisira ako. Hindi ninyo maaaring gawin iyon dahil lamang sa isang pagtatalo sa restaurant. Maaari kong gawin iyon dahil hindi ko gusto ang iyong ugali, kalmadong sagot ni Lucien. At hindi ko ipinagkakatiwala ang aking pera sa mga taong walang karakter. Pagkatapos ay humarap siya kay Sarah. Mademoiselle, sabi niya, humihingi ako ng paumanhin sa abalang ito. At hayaan mong idagdag ko perpekto ang pagsusuri mo sa Chateau Margaux. Talagang isang 2015 vintage iyon na nangangailangan ng pasensya upang lubos na maunawaan. Muli siyang humarap kay Harrison. Umalis ka na habang hindi ko pa naiisip na bilhin ang gusaling tinitirhan mo at paalisin ka sa sarili mong tahanan. Tumingin si Harrison sa paligid. Nag-iisa siya, natalo siya, napahiya siya sa publiko ng isang taong may tunay na kapangyarihan. Wala siyang naisagot. Tumalikod siya at halos tumakbo palabas ng restaurant. Malakas na nagsara ang mabibigat na pintuang oak sa kanyang likuran. Sumabog sa palakpakan ang buong dining room. Ngunit hindi narinig ni Sarah ang mga palakpak. Nakatingin lamang siya kay Lucien Valmont. Pamilyar ang pangalan, hindi mula sa mundo ng pananalapi kundi mula sa kanyang nakaraan. Valmont. Valmont, biglang bumalik ang alaala. Ang Valmont Foundation. Ang pinakamalaking tagapagbigay ng grant para sa lingwistika sa Europa. Tumingin si Lucien sa kanya habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ikaw si Sarah Bennett, hindi ba? Ang nagsulat ng thesis tungkol sa mga pagbabagong semantiko sa post-revolutionary France. Bumuka ang bibig ni Sarah sa pagkabigla. Kayo, nabasa ninyo ang thesis ko. Nabasang ngumiti si Lucien. Mahal kong binibini, kasama ako sa komiteng magbibigay sana sa iyo ng Geneva Fellowship bago ka bigla na lamang nawala. 3 taon kitang hinanap. Unti-unting humupa ang palakpakan sa Laroni at napalitan ng mahinang ugong ng bulungan. Tuluyang nagbago ang enerhiya sa silid. 5 minuto lamang ang nakalipas, si Sarah Bennett ay isang pagod na waitress na inakusahan ng pagnanakaw. Ngayon, siya na ang pangunahing tauhan ng isang totoong kwento na ikukwento ng mga customer sa kanilang mga cocktail party sa loob ng maraming linggo. Ngunit hindi tagumpay ang nararamdaman ni Sarah. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Iniwan siya ng bugso ng adrenaline na nanginginig. Mahigpit niyang hawak ang kanyang apron na parabang iyon na lamang ang pumipigil sa kanya na bumagsak. Si Charles Henderson, ang manager na ilang sandali lang ang nakalipas ay handa siyang isakripisyo, ay biglang lumitaw sa kanyang tabi. Pawisan at puno ng pilit na paggalang ang kanyang mukha. Sarah, Diyos ko Sarah, bulong ni Henderson. Nanginginig ang kanyang boses, hindi ka panipaniwala. Wala akong ideya na kilala mo si Mr. Valmont. Bakit hindi mo sinabi sa akin, maaari sana nating. Ibig kong sabihin, iba sana ang paghawak ko sa sitwasyong ito. Dahan-dahang lumingon si Sarah at tiningnan siya. Nakita niya ito kung ano talaga ito, isang weather vane na umiikot kung saan umiihip ang hangin ng kapangyarihan. Tatanggalin ninyo sana ako sa trabaho. Charles, mahina niyang sabi, hahayaan ninyo sana ang pulis na dalhin ako. Hindi, pautal-utal na sagot ni Henderson habang pinapahira ng noo gamit ang mamahaling panyo. Sinusubukan ko lang pakalmahin ang sitwasyon. Protocol iyon, pero pakinggan mo ako. Magpahinga ka na ngayong gabi, bayad pa rin. Sa totoo lang magbakasyon ka ng 1 linggo, bayad lahat. Napakahalaga mo sa amin, Sarah. Umalis ka, Mr. Henderson. Isang malalim na tinig ang pumigil sa kanya. Hindi pa bumabalik sa kanyang upuan si Lucien Valmont. Nakatayo pa rin siya sa tabi ng mesa, numero 4, at tila siya ang sentro ng buong silid. Itinuro niya ang bakanting upuan sa tapat niya. Miss Bennett, sabi ni Lucien. Malumanay, ngunit matatag ang kanyang tono. Maupo ka, pakiusap. Matagal ka nang nakatayo at marami tayong kailangang pag-usapan. Hindi ako maaaring umupo kasama ng customer, automatikong sagot ni Sarah. Napakalalim ng pagkakabaon ng mga patakaran ng industriya ng serbisyo sa kanyang isipan. Labag po iyon sa patakaran. Sumulyap si Lucien kay Henderson. Bukas ng umaga, bibilin ko ang utang ng restaurant na ito kasama ng utang ni Mr. Sterling.
Sa tingin ko ako na ang maaaring magtakda ng mga patakaran. Charles, dalhan mo si Miss Bennet ng isang baso ng tubig at marahil ay isang baso ng alak na napakahusay niyang ipinagtanggol. Agad na nagmamadaling umalis si Henderson na parang isang takot na alimango. Tumingin si Sarah sa upuan pagkatapos ay sa mabait at puno ng mga kulubot na mukha ni Lucien. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang apron para itong paghuhubad ng lumang balat. Umupo siya. Bago pa makapagsalita si Lucien, may aninong bumagsak sa ibabaw ng mesa. Napapitlag si Sarah, inaasahang bumalik si Harrison. Ngunit si Jessica iyon. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay mukhang lubos na nabigla. Bahagyang kumalat ang maskara sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit mas mukhang tao siya ngayon, mas totoo kaysa noong pumasok siya sa restaurant. Mahigpit niyang hawak ang kanyang handbag gamit ang dalawang kamay. Gusto ko lang sabihin, panimula ni Jessica. Basag ang kanyang boses. Salamat. At patawad. Dapat ay may sinabi ako kanina nang kinukutya niya ang Pranses mo. Alam kong mali iyon. Natatakot lang talaga ako sa kanya. Tumingin si Sarah kay Jessica. Nakita niya ang isang babaeng nahulog sa orbit ng isang narcissist. Isang babaeng kakahanap pa lamang ng daan palabas. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, sabi ni Sarah. Bastos siya. At ang mga bastos na tao ay ginagawang takot ang lahat. Tumango si Jessica habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. May kinuha siya mula sa kanyang handbag, isang makapal na bungkos ng pera, marahil ay humigit kumulang $500. Inilapag niya iyon sa mesa. Pagkatapos ay kumuha siya ng napkin at mabilis na isinulat ang isang numero. Hindi ito tip, sabi niya. Paghingi ito ng tawad. At ito naman ang personal kong numero. Ang tatay ko ay may art gallery sa Chelsea. Kailangan namin ng mga taong may alam sa sining at kasaysayan. Kung sakaling gusto mong magkaroon ng trabahong, hindi mo kailangang pagsilbihan ang mga taong tulad ni Harrison. Tawagan mo ako. Seryoso ako. Tumingin si Jessica kay Lucien at magalang na tumango bago tuluyang lumabas ng restaurant ng taas noo. Sumakay siya ng taxi nang mag-isa iniwan ang marangyang SUV ni Harrison Sterling na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakatitig si Sarah sa napkin. Masyadong mabilis ang pag-ikot ng mundo. Bihira iyon, sabi ni Lucien habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Jessica. Madalas na lumilitaw ang tunay na karakter sa mga sandaling hindi inaasahan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang buong atensyon kay Sarah. Nawala ang mapaglarong kislap sa kanyang mga mata at napalitan ng matalim at mausisang pag-iisip. Ngayon, Sarah, pag-usapan natin ang Sorbonne. Uminom si Sarah ng tubig na kabadong inilapag ni Henderson sa kanyang harapan. Matagal na iyon, Mr. Valmont. 3 taon lamang itinuwid ni Lucien. At hindi iyon matagal para sa isip na gaya ng sa iyo. Alam mo ba kung bakit ko natandaan ang pangalan mo? Umiling si Sarah. Isa lamang akong estudyante. Daan-daan kami noon. Hindi nakangiting sabi ni Lucien. Daan-daan ang estudyante, ngunit iisa lamang ang nagsulat ng The Semantic Architecture of Silence, What Remained Unsaid in Post-Revolutionary Decrees. Nabasa ko iyon. Aminado akong financier ako sa propesyon, ngunit linguist ako sa puso. Ang aking foundation ang nagpopondo sa 40% ng mga grant sa linguistic anthropology sa Europa. Ang iyong pananaliksik ay humamon sa mga nakasanayang pananaw. Matapang iyon. Napakatalino. Bahagya siyang yumuko pasulong. Handa na sana kaming ibigay sa iyo ang Geneva Fellowship, ang pinakaprestihiyosong grant sa aming foundation. Buong scholarship tirahan sa Switzerland at kumpletong suportang pangpananaliksik. Ngunit bigla ka na lamang nawala. Sinabi ng department chair na umalis ka dahil sa problema sa pamilya. Sinubukan ka naming hanapin ngunit hindi na gumagana ang numero mo sa France. Napatingin si Sarah sa kanyang mga kamay. Binalot siya ng kahihiyan ng kanyang kahirapan. Hindi ako maaaring manatili. Na-stroke ang tatay ko. Bumalik ako sa agawam. Imposible ang mga bayarin at kaya ka pumunta sa New York, tahimik na pagtatapos ni Lucien upang mabilis na kumita ng pera. $6,000 kada buwan ang bayad sa pasilidad kung saan nakatira si Papa, bulong ni Sarah. May dagdag pa para sa gamot. Wala akong pagpipilian. Kinailangan kong ipagpalit ang library para sa serving tray. Mabagal na tumango si Lucien. Hindi siya nagpakita ng awa. Nagpakita siya ng pag-unawa. Isinakripisyo mo ang iyong kinabukasan para sa kanyang kasalukuyan. Marangal iyon, Sarah.
Ngunit isa rin itong trahedya para sa akademikong mundo. Ang isip na gaya ng sa iyo ay hindi dapat nag-aalala tungkol sa mga wine cork o mayayabang na hedge fund manager. Ito na ang buhay ko ngayon, matatag na sagot ni Sarah. Kaya ko naman. Talaga ba itinuro ni Lucien ang kanyang pudpod na sapatos at ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata? Nabubuhay ka lang, hindi ka talaga namumuhay. At tiyak na hindi mo ginagamit ang mga biyayang ibinigay sa iyo. Dinukot niya ang isang business card mula sa panloob na bulsa ng kanyang Amerikana, ang parehong bulsang pinaghugutan niya ng credit card ni Harrison kanina. Hindi iyon magarbong card ng isang banker. Makapal itong kulay krema na karton na may simpleng itim na titik Valmont Foundation. Sarah, sabi ni Lucien, hindi ako pumunta sa New York para sa pagkain. Narito ako dahil magbubukas kami ng bagong sangay ng foundation dito sa Manhattan. Kasalukuyan naming dinidigitize at isinasalin ang mga pribadong liham ng aristokrasya ng France noong ika-15 siglo. Milyon-milyong dokumentong hindi pa kailanman napag-aralan. Dahan-dahan niyang itinulak ang card sa ibabaw ng mesa. Hindi ko kailangan ng manager. Marami na ako niyan. Ang kailangan ko ay isang taong nakauunawa sa kaluluwa ng wika. Kailangan ko ng isang taong kayang magbasa ng liham mula 1,773 at masabi kung ang may akda ay natatakot o umaasa batay lamang sa pagbanghay ng isang pandiwa. Kailangan kita. Nakatitig si Sarah sa card para itong mainit sa kanyang mga kamay. Avistarwalon, nanginginig na sabi niya. Hindi ko kaya, hindi ako maaaring umalis ng New York. Ang tatay ko ay nasa isang pasilidad sa hilagang bahagi ng estado. Dinadalaw ko siya tuwing linggo at ang mga trabahong akademiko. Hindi sila sapat magpasahod. Kailangan ko ng cash tips. Marami akong utang. Napakarami. Tumaas ang kilay ni Lucien. Sa tingin mo ba ay mag-aalok ako ng trabahong mas mababa ang sahod kaysa sa pagiging waitress? Kumuha siya ng panulat at nagsulat ng isang numero sa likod ng napkin na iniwan ni Jessica. Pagkatapos ay iniharap niya iyon kay Sarah. Base salary iyon, $185,000 kada taon. Napahinto sa paghinga si Sarah. 3 beses iyon ng kanyang kinikita sa restaurant kahit sa pinakamagagandang buwan. May kasama pang benepisyo dagdag ni Lucien na parang walang halaga. Kumpletong health insurance dental coverage at dahil kontrolado ng Valmont Group ang karamihan ng shares ng St. Jude Neurological Institute sa Westchester. Huminto siya upang hayaang tumimo ang pangalan. Napasinghap si Sarah. Ang St. Jude ang pinakamahusay na institusyon sa bansa para sa neurological rehabilitation. Iyon ang lugar na sinasabing may tunay na kakayahang tulungang makapagsalita muli ang kanyang ama. Ngunit hindi sila tumatanggap ng state insurance at 5 taon ang waiting list. Maaari kong ilipat ang iyong ama roon pagsapit ng Lunes, sabi ni Lucien. Sasagutin ng corporate insurance ang lahat. Makakatanggap siya ng pinakamahusay na physical at speech therapy sa mundo. At dahil 40 minuto lamang iyon mula sa lungsod, maaari mo siyang dalawin tuwing Martes ng gabi at tuwing Linggo. Napuno ng luha ang mga mata ni Sarah. Dumaloy iyon sa kanyang mga pisngi at binura ang murang concealer na suot niya. Hindi lamang ito alok ng trabaho, isa itong lifeline. Isa itong pagkakataong makaahon mula sa pagkalunod. Bakit halos pabulong niyang tanong? Bakit ninyo ito ginagawa para sa akin, sumandal si Lucien? Naging seryoso ang kanyang mukha dahil ngayong gabi hinarap mo ang isang lalaking naniniwalang ginagawa siyang Diyos ng kanyang pera, sabi niya. Ginamit mo ang iyong isip bilang espada. Ipinaalala mo sa akin na ang dignidad ay hindi nabibili. Namumuhunan ako sa mga tao, Sarah, at tumataya ako sa iyo. Tumayo siya. Pumunta ka sa address na nasa card sa Lunes ng 9:00 ng umaga. Magsuot ka ng komportabling sapatos. Marami tayong babasahin. Makalipas ang 6 na buwan, ang aklatan ng Valmont Foundation sa Manhattan ay naging isang santuwaryo ng katahimikan at liwanag. Sumasayaw ang mga butil ng alikabok sa sinag ng araw na pumapasok sa matataas na bintana, nagbibigay liwanag sa mga hanay ng sinaunang manuskritong nakabalot sa katad. Nakaupo si Sarah Bennett sa isang malaking mesa na yari sa mahogany na kasuot ng blazer na eksaktong akma sa kanya at mga sapatos na hindi sumasakit sa kanyang mga paa.
Pinag-aaralan niya ang isang kupas na liham mula 1,700 at 74 gamit ang magnifying glass upang mabasa ang mahaba at nanginginig na sulat kamay ng isang French countess na naghihintay ng paglilitis. Director Bennett. Tumingala si Sarah. Ang nagsalita ay ang kanyang assistant, isang mahusay na batang graduate student mula sa Columbia University na nagngangalang David. Oo, David, handa na po para sa inyong pagsusuri ang mga salin ng mga liham na humihingi ng kapatawaran. At may bisita rin po kayong naghihintay sa lobby. Sabi niya ay kilala niya kayo. Napakunot ang noo ni Sarah. Sinabi ba niya ang pangalan niya? Hindi po, pero nasa wheelchair siya. May kasama siyang nurse. Biglang kumabog ang puso ni Sarah. Agad siyang tumayo, iniwan ang 15 siglo at bumalik sa kasalukuyan. Mabilis siyang lumabas ng opisina, dumaan sa mahabang pasilyo at pumasok sa lobby na napapalibutan ng salaming pader. Naroon siya. Nakaupo sa isang elegante at demotor na wheelchair si Thomas Bennett. Iba na ang itsura nito. Wala na ang maputla at kulay abong anyo na dala ng mga taon sa pampublikong pasilidad. Napalitan iyon ng malusog na kulay sa kanyang mga pisngi. Nakasuot siya ng malinis na flannel shirt. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang nurse mula sa St. Jude Hospital. Papa, sabi ni Sarah habang unti-unting bumabagal ang kanyang paglalakad papalapit dito. Ayos lang ba kayo? May nangyari ba? Tumingin si Thomas sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagkalito at pagkadismaya ay malinaw na ngayon. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, ang malusog na kamay, at iniabot iyon sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Gumalaw ang kanyang mga labi. Umigting ang mga kalamnan sa kanyang mukha dahil sa pagsisikap. 5 buwan na siyang sumasailalim sa masinsinang speech therapy. Sarah, pause niyang sabi. Magaspang ang tunog ng salita, parang dumudurog na graba, ngunit malinaw. Natigilan si Sarah. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, narinig niyang muli ang kanyang ama na binibigkas ang kanyang pangalan, Papa. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Thomas ang kanyang kamay. Huminga siyang muli ng malalim. Tumingin siya sa paligid ng lobby sa marmol sa mga aklat sa buhay na muling nabuo ng kanyang anak. Pagkatapos ay muling tumingin kay Sarah. Ipinagmamalaki. Sabi niya, huminto siya sandali upang makabuo ng lakas para sa mga susunod na salita. Ipinagmamalaki kita. Napaluhod si Sarah at niyakap ang kanyang ama, ibinaon ang muka sa balikat nito. Umiyak siya hindi dahil sa pagod o takot, kundi dahil sa isang uri ng kaligayahang napakadalisay na tila kaya siyang durugin sa tindi nito. Nabawi niya ang kanyang buhay, nabawi niya ang kanyang ama, at sa kung saan sa lungsod, marahil ay sumisigaw si Harrison Sterling sa isa na namang waiter o nakatitig sa isang investment portfolio na patuloy na bumabagsak habang buhay na hinahabol ang pakiramdam ng kahalagahan na hindi niya kailanman tunay na makakamit. Maaaring nasa kanya ang kanyang mga milyon, ngunit kay Sarah ay naroon ang mga salita. At gaya ng pinatunayan niya noong gabing iyon sa Laroni, ang mga salita ang tanging bagay na tunay na nananatili magpakailanman. At sa ganoong paraan nilupig ng isang waitress na may doctorate degree ang isang bilyonaryo nang hindi kailanman nagtataas ng boses. Paalala ito na ang tunay na klaseng panlipunan ay hindi nasusukat sa damit na suot mo o sa pagkain na ino-order mo. Nasusukat ito sa paraan ng pakikitungo mo sa kapwa-tao. Natutunan ni Harrison Sterling ang aral na iyon sa pinakamahirap na paraan. Huwag kailanman husgahan ang isang aklat batay sa pabalat nito, lalo na kung ang aklat na iyon ay kayang basahin ka sa 3 magkakaibang wika. Hindi lamang nanalo si Sarah sa isang pagtatalo, nabawi niya ang kanyang kapalaran. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa hustisyang inihain ng malamig at sinamahan ng perpektong Pranses, pakipindot ang like button. Malaking tulong iyon sa channel. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangang maalala na ang kaalaman ay kapangyarihan. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo mamiss ang susunod pang mga kwento. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Sarah? Isulat ang iyong sagot sa mga komento.